Kahit gaano ka kaganda, kahit pinanganak ka pang Miss Universe sa ganda, okay, kailangan mo pa rin ng pera to maintain yourself, and there is no exception, okay? I think there's still a lot of women, nagulat ako, who do not really know the importance of money when it comes to a glow up, okay? So money is so important when it comes to a glow up because you cannot maintain yourself. For example, sobrang ganda mo na, okey, mala Christine Hermosa ka na sa ganda, okey. Even if you are a Christine Hermosa type of face 'no, you still need money to maintain yourself, okey. And if you are not, for example, wala ka pa sa level ng beauty na gusto mo, you still need money to improve yourself. That is the reality of the world that we live in, na halos lahat ng bagay ay umiikot sa pera, and that is the truth, okey. Gusto mong magpaganda, bumili ng skincare, that's money. Gusto mong bumili ng nutritious food, that's still money. Gusto mong magpaganda ng buhok, pera pa din 'yan. Kumbaga, kailangan mong gumastos for you to look good, okey. Kung nakikita niyo nga yung mga ano ng mga artista, hindi ng, ordinary skincare ang ginagamit nila, machines. Machines ng ginagamit nila, derma, aesthetic clinic, okey. Usually yung mga hindi kailangan magpa-derma masyado, yung mga talagang magaganda na yung balat, tsaka magaganda yung lahi. Pero kung gusto mo talagang lumevel up, derma talaga, okey. Or hanapin mo yung skincare na hiyang sa'yo, and kailangan mo pa rin ng pera doon. So, kailangan mong magsumikap, magsipag para mas maraming pera. Yun, pampaganda. Sino ba ang gumanda na hindi gumastos? Mapa-celebrity yan, model, ordinaryong tao. Wala pa akong kilalang gumanda na hindi gumastos. May mga kilala akong may pera na hindi sila gumanda, pero hindi kasi pagpapaganda ang priority nila. Pero beauty podcast kasi ito. And sabi ko nga, kahit parang lahat na kasi ng tips na ibigay na sa inyo. The thing is, walang milagrong ano kung ayaw mong gumastos. Kung ayaw mong gumastos, kung hindi ka bibili ng products, kung hindi ka mag-iinvest sa sarili mo, wala kang aanihin. Kumbaga, wala kang wala kang aanihin kung wala kang tinanim. Anong glow up 'yun? Oh, 'yun ang reality sa glow up, guys. Okay, kasi maraming factors ang glow up. Yung manifesting is only one aspect. Yung aura mo, that's only 10%. The 90% kasi kailangan mong mag-take action at kailangan mong gumastos. That's the truth. Natural beauty ka man o hindi, kailangan mo ng pera para sa glow up mo. Okay. And mahaba ang listahan kung bakit. Kasi we can talk about inner beauty, aura, manifestation. Kung hindi mo mabibili yung pang-maintenance man lang or even the basics, is mahihirapan kang makarating doon sa iyong paroroonan. Okay. So yes, may mga tao na kahit may pera is hindi glowing, pero mas maganda yung meron. Nakaka-glow ang pera, sinasabi ko sa inyo. Iba ang glow mo kapag may laman yung pitaka mo. Yun yung magpapa-glow sa'yo. Okay, kasi sinasabi ko sa inyo guys, yung products ngayon pamahal ng pamahal. Tinitignan ko yung mga product launching ng mga CEO, tapos tinitignan ko yung mga presyo ng ano, ng products. Naiintindihan ko kung bakit malaki ang price increase. Okay, kasi nga yung taxes, yung platform fees. So sinasabi ko sa inyo, very important ang money. Money, money, money. Money makes the world go round. Yun ang ano, lalo sa beauty. Kasi kahit anong tips ang ibigay ko dito guys, kahit maghapon pa tayo mag-live dito, kahit mag-recommend ako ng products ng every single day, kasi nag-yellow basket din ako So, marami akong products na nire-recommend. May Thailand, may Pinoy, may Japan. Okay. Kahit mag-recommend ako ng mag-recommend, kung walang pan-checkout, wala. Paano ka gaganda? Kasi ganito lang yun. Kahit i-chat GPT nyo, how to do your glow up. Halos lahat doon may bayad. Meron kang ibabayad. May kailangan kang gastusin. Kasi may mga pinapanood ako yung sinasabi nila yung mga natural na pampaganda daw, ganyan. Yung bili ko sa Honey, yung bili ko sa Honey na isang ganyan 500 para sa honey mask. Ganun kamahal, guys. So you could just imagine. Flattery is the cheapest form of praise. And madalas, maraming tao, especially sa mga babae, hindi nila alam ang difference ng flattery versus praise. Okay? You and somebody flatters you kasi, no? Bibigyan ka nila ng compliment, pero wala siyang sincerity. Okay? Yung alam mo yung nanggaling sa ilong, yung may rason kung bakit.
ka bibigyan ng compliment dahil meron din silang makukuha sa'yo, okey? So, dapat alam mong i-differentiate kung ano yung totoong compliment na nanggaling sa puso at kung ano yung compliment na sinabi lang niya dahil, wala namang ka-effort-effort sabihin. Yung especially yung mga tao na mabola, may mga gano'n, eh, yung mabola sila, yung, "Ay, ang ganda mo naman ngayon." Pero hindi mararamdaman mo hindi siya sincere, okey. So, yun lang especially sa mga babae kasi nasa beauty podcast tayo 'no. Sabi ko nga is do not seek the validation of other people because at the end of the day, the most important validation is the one that comes from yourself. Dahil hindi lahat ng compliment na maririnig niyo at ibibigay sa inyo ay totoo. When it comes to a glow up, it's so important na meron kang routine. Yung meron kang nakasanayang gawin sa pang-araw-araw. Bakit? Dahil may mga panahon na tatamarin ka talaga or wala ka sa mood or medyo hindi maganda ang pakiramdam mo and doon ka masusubok. Kung kaya mong, gawin pa din yung mga listahan na dapat mong gawin sa bawat araw like exercise, skincare. Kasi 'pag meron ka ng routine, ibig sabihin may disiplina ka na and kapag may disiplina ka na, kahit anong mangyari is gagawin mo yung mga dapat mong gawin sa pang-araw-araw. Kahit tinatamad ka, you have to get up and still fix yourself. Okay, freshen up, fix yourself, okay? Kanina talagang dumaan sa akin yung tamad moment, yung alam mo yung talagang ang hirap gumalaw, very sluggish, very tired, okay? Pero sabi ko, hindi kailangan makapag-workout ako, hindi kailangan magawa ko pa din 'to, kailangan makapag-makeup pa din ako, kailangan magbihis ako, which is true enough, yun yung ginawa ko. Kasi kung hahayaan mo lang yung nararamdaman mo ang magdidikta ng kung anong itsura mo, eh, marami sa atin magmumukhang tamad. That's true, okay? This is why I always tell people that a glow up is not just about buying products. Ang glow up ay hindi nagtatapos sa pagbili ng produkto. Paano mo gagamitin yung produktong yun? Consistently mo ba siyang gagamitin? Are you going to use it to your advantage? See? So, laging tatandaan na ang glow up ay holistic and it starts with the mind and you also need discipline. 'Pag wala kang disiplina, ang hirap mong gagawin yung araw-araw kang nagbababad ng cream, okey, or araw-araw kang nagfe-face mask, okey. Kasi sa iba parang madali lang siya, pero 'pag ang dami mong ginagawa, ang dami mong inaasikaso, hindi siya kasing dali ng iniisip mo. May challenges din kasi 'yan. Sobrang magastos ang 30s and 40s kasi ito yung age range na marami kang responsibilities whether you're building a family or you're building your retirement plan. Okay, for example, you are single, no? Kagaya ko, single. What I'm building is my retirement plan na. Okay, so, and on top of that, I'm also doing my glow up. So, hindi siya madali, guys. Mahirap siya. Hindi rin siya mura. Okay? And I always tell women to take your financial life seriously because if you're still young and you're happy-go-lucky and you reach a certain age na medyo mahina ka na tapos hindi ka kumikita ng maayos na pera, you will regret it. Kumbaga magkakaroon ka ng regrets na, ay sayang, sana nagpayaman ako nung bata-bata pa ako or ay sayang, ano, sana nung malakas pa ako. Ganun yung, you're gonna regret it when you reach a certain age talaga. So, ako marami din akong realizations as a 40-year-old and yun yung pinaghahandaan ko, may retirement plan, okay? So, I'm very practical when it comes to the glow up, but you still spend money even if you're practical. And this is the most difficult stage, the 30s and 40s. Kasi yung 40s papunta na kami sa yung trajectory namin is the next 10 years pa 50s na, no? Yun ang reality ng buhay, you know? It's 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 fast. It's fast paced. One aspect na makaka-affect sa glow up mo ay ang stress. Okay. This is why we keep stress at a bare minimum level when you're doing your glow up. Okay. Kasi tandaan nyo, ang skincare and supplements, and of course, yung exercise, okay, nakakatulong talaga siya. Pero kung yung stress level mo super taas, okay, wala na masyadong gagana dyan. I mean, kahit anong ano, is baka hindi na gumana yung mga pinag-iinom mo na ano. Not unless the quality of the supplement is really, really good, then siguro gagana siya. Okay. Kaya nga nagtataka ako dun sa mga babae dito. Bakit niyo hinahanap ang stress? Um, Bakit naghahanap kayo ng ikaka-stress ninyo? Kasi kahit anong glow up niyo, kung naghahanap kayo ng ikaka-stress ninyo, eh di wala ring silbi. Kaya tingnan niyo ako, I try to keep my stress bare minimum. Meaning, okay, so late tayo maka-upload, di late.
Tapos hindi rin ako masyadong nagla-live kasi nakaka-stress din ang live. So, bihirang-bihira lang ako nagla-live, okey. So, yun. Tapos hindi ako nanonood ng mga content na nakaka-stress. Lahat ng content na pinapanood ko yung hindi nakaka-stress, see? So, if you are able to combine skincare, supplements, and your psychology, your mindset, and then your heart, then your glow up is going to be successful. Kasi ang dami kong nababasa na binabash nila yung mga products. So may mga nababasa ako na binabash nila yung products na the product is not working, 3 months na daw nagtitake, 4 months na nagtitake, 6 months na nagtitake. Hindi naman magician yung mga products na nakikita nyo dito sa TikTok. It's just a supplement, okay? So supplement, pandagdag lang yan. Most important is your diet or what you eat. See, and then your lifestyle, and then your stress management. Kapag medyo sentimental ka, you know, you're the type of person na you like to keep really, really old things, medyo mahihirapan ka sa glow up, especially when the glow up requires change. Okay. So ako, I started selling some of my clothes. Okay. Kasi I'm changing my style for 2026. So, as ngayon nakikita nyo pa na medyo ma-floral pa, ganyan-ganyan. Pero unti-unti rin kasing magbabago yan. Okay? Hindi ko ginawang drastic yung change sa akin, pero nagsisimula na siya. Actually, nagsimula na siya kasi yung mga malalaking hikaw, wala na. Puro maliliit na hikaw na lang. So, glow up kasi requires change, pagbabago. So, pag ikaw yung tipo ng tao na yung bag mo nung 2010 nasa iyo pa or yung bag mo nung high school nasa iyo pa, okay, and ayaw mo i-let go, gano'n, medyo naiiyak ka, ganyan, ay yung memories, gano'n. Mahirapan ka sa glow up kasi kailangan mong magbago, kailangan mo ng change. You will eventually become whatever or whoever it is you are fascinated with. Yun yung you become what you focus on. So if you focus on hate, on negativity, you will become that. Okay, if you focus on beauty and wealth, you will also attract those things. And also guys, don't forget, manifesting is just one thing, inspired action is another. So, syempre lamang dito yung mga nag-take action. Kasi everything starts in your imagination. You can manifest beauty all you want, but it's only those who took action, inspired action, and consistently do that, yun yung mga talagang gumanda. Okay? So remember that manifestation is not enough. You also need to take action. Alam nyo ba that using your phone excessively can actually affect not just your eyes and your sleep and your mood, but also your skin, okay? Because of the blue light na nagpe-penetrate sa ating balat, it causes premature aging. This is also the reason why I do batch content already. So I decided, okay, I'll do batch content kasi ayoko yung laging nakaganyan sa phone. Okay? Kasi ang mangyayari dyan is premature aging talaga. Aside from, of course, sometimes sa social media, ang daming balita, ang daming issue, okay? Sometimes it's better to not have the fear of being left out or missing out. Okay? So yun ang tatandaan nyo. If you want to take care of your skin, take a look at your habits. Are you excessively using your phone? Mataas ba ang iyong watch time? Okay? So do you always use your phone mula umaga hanggang gabi? Makaka-affect kasi yan hindi lang sa ating sleep and vision, pero pati sa ating balat. Ang pagpapaganda, kailangan mong mag-explore, okay? So like ako, may mga tinitake talaga ako na brands na medyo matatagal na sa market. Tapos ang ginagawa ko para maka-explore ako, nagtitake ako ng mga bagong glutathione, for example, bagong brand, gusto kong matry. So bibilin ko yung trial pack nila or isang bottle lang para masubukan ko. Okay? Kasi you will never know what will work better for you if you're not going to try and explore. Ganon din ako sa skincare. Dati may mga ginagamit akong facial moisturizer. Tapos, sabi ko, ay parang hindi ko na bet ito. Parang gusto ko nang palitan. So, nag-explore ako, nagsubok-subok ako. Nagtingin-tingin ako ng reviews, ng mga videos, and then nahanapan ko yung mga moisturizer na currently ginagamit ko. See? So, ganon, kapag nag-glow up ka guys, you need to explore new products. But of course, you still use the products that you are comfortable in using, kumbaga. See? So, ganun lang yun. May nagsabi sa akin na, bakit ako nagbebenta-benta or bakit solo creator ako? Eh kung tutuusin naman, pwede akong mag-hire ng taga-edit or taga-film, okay? Ang sagot ko dyan, simple lang. Okay, I am building my skills. Okay. Kasi kung meron kang 3 sandata, sabi nga ni Miss Chung,
dito sa mundong ito ay yung kagandahan, ang iyong skills, at ang iyong karunungan or kasipagan. Okay? Ako kasi hindi mo ng tao na inaaral ko lahat. Okay? Kung kaya kong aralin lahat paano mag-edit, paano yung angle, okay? Although mas mabagal man ang progress, is yung skills kasi hindi yan mananakaw sa'yo ng ibang tao. Okay. Itong TikTok account na 'to puwedeng mabanto kahit anong oras, pero yung skills na na-build ko, yung sa pagsasalita, yung pag-e-edit, pagbebenta ng kung ano-ano, yun na ang bagay na hindi mananakaw at hindi mababan ng kahit na anong account, okay? Kasi very important na mag-build ka ng skills. Lalo sa panahon ngayon, in this economy na ang one source of income ay hindi nasasapat. Meaning, dati kasi kung isa yung trabaho mo sa freelance ha, I'm talking about also sa freelancers. Dati kasi kahit isa lang ang trabaho mo, okay lang. Okay. Kasi you can sustain yourself, you can have enough money. Okay. Pero sa panahon ngayon, lagi ka dapat may backup plan. Lagi kang dapat meron kang backup plan kasi hindi mo alam kung kailan ka mawawalan ng trabaho, hindi mo alam kung kailan ka mawawalan ng account or whatever. Kaya ako, hindi ako todo buhos dito na, okay, ito nang gagawin ko buong buhay ko. Hindi, lagi akong naghahanap ng ibang opportunities. And gusto kong sabihin yon kasi yung iba, puro paganda na lang talaga. Lagi kong sinasabi to sa account ko na ang daming magandang babae. Sky's the limit yan, especially sa abroad. Lalo yung mga puti, ganyan, maraming magandang babae. Sa panahon ngayon, pretty privilege is real. But being pretty alone, hindi yan sasapat, especially when it comes to work and business. Okay. Bilib ako yung mga influencers na magaganda na marunong magbenta, kagaya nila Silly Queen. Okay, so makikita mo sila nagbebenta sila kahit ang gaganda nila or ang gaganda nila pero nagnenegosyo sila, marunong silang mag-promote. So kahit saan ka kasi pumunta sa mundo, kung marunong kang magbenta, you will survive. Paano mo malalaman ang aura ng isang tao? Pakiramdaman mo at saka i-observe mo. Be quiet. Observe nyo. Pakiramdaman ninyo. Tingnan nyo yung paano siya gumalaw, magaan ba 'tong tao na 'to, parang masaya ba siya kausap. Ito ba yung tao na, naku 'pag siya nakita mo parang sira na naman yung araw mo. Okay. May mga tao na gano'n, okey. For me kasi, gusto ko yung mga aura ng mga tao na kalmado. Okey, kaya for me even sa mga pino-promote kong products, ino-observe ko yung mga CEO, yung ugali ng CEO. Okey. Kasi ako, ang hirap mag-promote ng product na, ay, mabigat, okey. Okey, titingnan ko may class ba siya, ito ba, kalmado ba siya, mabait ba siya. So, you have to observe, okey. 'Di ba parang sa magkakaibigan 'yan, may mga tao na unang tingin mo palang alam mo ng, "Ay, magkakasundo kami ng tao na 'to. Ay, itong tao na 'to gusto ko 'to, parang masarap siya kausap." Gano'n. 'Di ba may mga instinct, yung sinasabi ng instinct niyo, pakiramdaman niyo kasi. Tapos mag-observe kayo, hindi yung naghahanap kayo ng tsismis, gano'n, hindi siya gano'n. Be observant. Sa mga mahilig sa supplements kagaya ko, especially yung mga gluta or collagen or zinc or kahit anong supplement. Okay. May dalawang test na pwede nyong i-request sa mga doktor ninyo. Okay, for them to check your kidney function if it's okay. Okay. That's the creatinine test and of course yung liver function test. Okay. May mga specific na dyan yung sa liver function test. So ako kasi pinapagawa ko siya every 6 months. Okay, nagre-request ako sa doktor. Just to make sure that my kidneys and liver are functioning well. Dahil nga, marami rin ako talagang tinitake na supplements. Hindi lang 2. Minsan more than 3 pa. Kaya nga, I drink 3 liters of water every single day. Okay? Ngayon, nag-shift na rin ako ng strategy ko. I'm focusing more on skincare para mabawasan ko na yung sa supplements. So, kaya nag-i-invest ako sa mga serum, ganyan, sa mga, nasaan din yung serum ko? Kaya nag-i-invest ako sa mga serum, whitening serum, yun yung mga investments ko. Kaya yun ang lagi kong pinopromote dito sa account na to, more on skincare. Okay? So, ang supplement, may recommended dosage talaga yan. So, as long as you follow the recommended dosage, it is safe for your kidneys. Okay? Kaya lang ako, dahil nagte-test nga po ako, dahil isa akong affiliate, at marami akong iniinom na supplements, doon ako nag-liver function test. And then, of course, creatinine test. See? So, always consult your doctor if you are in doubt of any supplement that you want to take. Yun lang. Maybe you need to change your style. Okay? Kasi if akala nila galit ka, then maybe you need to change your facial expressions or the way you approach people. Yun kasi yung ginawa ko.
So, ako may ano na mukha akong mataray and suplada. So, I opened myself more so that people can approach me. So, you have to recalibrate your aura. So, kailangan may baguhin ka sa sarili mo. A lot of people want to know their aura. Okay, how do I know my aura? Okay, unang-una, ikaw, higit sa kanino man, ang may kilala sa sarili mo. Okay? Kasi we see people differently. We see ourselves differently. That's why the aura testing that you can do online, you will need to answer those questions on your own. Walang tutulong sa'yo. Okay? Ikaw lang. Kasi ikaw lang ang nakakilala sa sarili mo talaga. Now, how others perceive us, that's a different matter. Okay? Because we have our private self and we have our public self. Okay? So you should know the difference of your private self and your public self. How you see yourself versus how other people see you. Ang tinutumbok ko dito ay self-knowledge is so important. So, yun yun. Ang blooming na aura may bayad yan. Okay? Hindi man sa pera, pero in terms of challenges. Okay? May mga challenges kang kailangan mong malagpasan para mag-bloom yung aura mo. And that is the truth about the blooming aura. Okay? Kasi hindi ka mag-bloom na nonchalant ka lang. Alam mo yun? Yung parang wala lang. Wala lang talaga. Okay. Mag-bloom ka lang kapag sinubok ka ng pagkakataon. That's based on my experience. That's when you will bloom the most. So, hindi mo man babayaran yun sa pera, pero kailangan malagpasan mo yung iba't ibang challenges. Yun ang mahirap sa pagbabayad ng blooming na aura. Medyo mahal ang bayad. Marami talagang gustong mag-blow up, kaya lang karamihan is nasa survival mode pa. Meaning, yung kinikita mo, sakto lang para sa bills, sakto lang para sa necessities. So, ili-let go mo yung wants mo or yung mga gusto mong gawin for yourself. Okay? And wala namang masama dun kasi syempre guys, alangan naman unahin mo yung pampaganda kaysa yung pambayad mo ng kuryente at saka upa. Okay? Kaya lang, sikapin nating makaalis sa survival mode dahil, okay, yung state of abundance kasi, kapag yung mindset mo ay nasa state of abundance, and then of course, naglo-glow up ka, ang laking tulong nun sa confidence mo and sa career mo. Okay? May mga maibibigay na opportunities kasi ang pagpapaganda. So, napakahirap ng buhay ngayon, totoo yan. Pero kailangan mong makaalis sa mindset na yon and kailangan mong sikapin na magpaganda para ma-boost yung confidence mo, mas maging presentable ka, and mas marami kang career opportunities para mas marami kang pera. Mahirapan kang mag-improve kapag wala kang humility. Yung pagpapakumbaba na meron pang kulang kahit gaano ka kagaling or gaano ka kaganda. Kasi sinasabi ko sa inyo guys, lahat tayo gustong umusad, lahat tayo gustong mag-move forward, lahat tayo gustong yumaman, lahat tayo gustong gumanda. Wala namang taong gusto ng scarcity. Okay? Kaya lang, kailangan mo ng humility para maamin mo, eto, kailangan kong i-improve ito. May kulang pa ako. Pag nalagpasan mo yon, boom, that's your breakthrough. Ako honestly guys, meron ako mga self-talk na sinasabi ko yun sa sarili ko na, bakit ganun? Bakit sila? Ang dami nang narating. Bakit ako magaling din naman ako pero bakit parang wala pa ako doon? Bakit hindi ko pa nararating yung gusto kong marating? Bakit nandito pa rin ako? Tapos, napaalala sa akin ni yung word na humility and patience. Kasi guys, lahat tayo may kanya-kanyang panahon. Lahat tayo may kanya-kanyang breakthrough at yung breakthrough na yon may oras yon. Ibibigay yun sa'yo kapag handa ka. Ibibigay yun sa'yo when you are prepared. And you have to be humble enough and patient enough to realize that it's okay to wait. You just have to put in the work while you are waiting. Sikapin mong makaalis sa struggling phase ng buhay mo. Okay? Yun yung ginawa ko in order to improve my aura. Because when my aura was really, really dark, I was struggling with almost everything. Okay? And it's not easy to get out in a very dark place. Kaya nga madilim yung aura mo. Or nagiging madilim yung aura natin. When we are in a scarcity mindset, when we don't have peace of mind, when we always think about negativity. So yun yung mga dapat na alisin mo at iwasan mo sa buhay mo so that your aura will be glowing. Okay? Kasi pag naaalala ko yung videos ko noon, oh my God. As in, madilim yung aura ko noon. Yung hindi siya okay. Kumbaga ako mismo, looking back, sasabihin ko na, ay, may mali.
And once na-amin mo sa sarili mo na may mali, then dun mo unti-unting ayusin kung ano yung mali sa'yo. Kasi walang perfect na tao guys, lahat tayo may kapintasan. Okay? So, yun yun.